Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Francis Balagtas, ang Marketing Head ng Philex Solutions Corporation at ituturo ko po sa inyo ngayon kung papaano mag-book gamit ang ating dashboard. So sa una po ay pupunta tayo sa Google. I-type po natin ang Philex. Ayan, Philex. Ayan, papasok po tayo dito sa Philex na may 14 arrow ang logo. Type po natin ito, click natin Philex, Moving Beyond Limits. Ayan. Tapos dito po sa bahaging ito, ayan, may sign in. Ano po? Click natin yung sign in. Tapos natatandaan nyo po na kayo po ay binigyan ng user email, okay po, ng ating customer service representative o ng aming marketing team. Kung ano po yung ibinigay na user email, yun po yung gagamitin natin. Ano po? Maging ang password nito, no? So, ito po ang gagamitin ko muna bilang sample para sa inyo. Okay, click natin ang login. Yan po ang ating makikita. So, para po tayo makapag-book, ano po, ay i-click lamang po natin ito, booking. Tapos, kung paisa-isa po natin gustong i-book siya, halimbawa po ay mga nasa 10 lamang ang mga customer natin na ating i-book, pwede na tayo dito sa start booking. Ano po? Tapos, i-click natin ang book now. Nakikita nyo po dito kung ano ang pangalan po ng inyong business name na ipinalagay po sa amin. Ano po? I-next nyo po yan. At ang information naman po ng ating magiging customer. Po. Kung first time po natin magbubook, kailangan po natin i-type isa-isa ang kinakailangang mga detalye. Halimbawa po dito, Juan de la Cruz. Yan. Tapos ang number, ano lang tayo, manghula lang tayo ng number. Dito po, pwedeng hindi na ito sagutan. Pero kung gusto niyo po, ay pwede naman. Ano po? Tapos sa house number, lagyan natin ang peking house number kasi tayo ay nagbibigay lang ng sample. Yan. Pag-ibig Street, dahil tayo ay mapagmahal, Pag-ibig Street. So, kunwari gusto natin ipadala sa Mindanao, ha? Probinsya sa Mindanao, kunwari ay Maguindanao. Ba yung Maguindanao? Yun, Maguindanao. Tapos, sa city naman, gusto natin ipadala sa Cotabato. Wait lang ha. Dapat bumababa ito eh. Yun. Cotabato City. Tapos, Bagya, Bagua. Mare, Bagua the second. So, alamin natin mabuti ano po yung mga kinakailangan informasyon ng ating mga customer para naman makompleto natin yung nilalaman po ng ating receiver's information. Dito sa notes, pwede po natin ilagay ay kung ano po yung mabilis na matatagpuan ng aming mga riders ang inyong customer. Halimbawa, pwede natin ilagay dyan kung halimbawa nakatira siya sa tapat ng tindahan ni Aling Nena. So, click natin ang next. Dito na tayo sa page 3. Kung ano po ang tinutukoy na ipapadala. Ano po? So, mamimili tayo dito kung sa pouch ba siya, naka-box ba ng PhilX, or own packaging. So, assume natin na pouch ni PhilX ang magiging paglalagyanan po ng ating mga parcel. Ano po? At ang mga pouch size, ayan po, no? Tandaan po natin, bawat pouch size po ay may kinakailangan pong bigat, no? So halimbawa kung ito po ay titimbang ng 1 kilo, pwede natin itong small ang ano natin, piliin. Ano po? Tapos kung ano ba yung ating tinitinda, halimbawa, ano bang magiging laman niya? Clothes. Po. Pagkanong amount, sabihin na natin 300 pesos.
Ngayon dito sa transaction type, kapag nabayad na po sa atin ng ating customer, ang pipiliin natin ay regular. Okay po? Tapos i-click natin ang next. So dito makikita natin na ang ating babayarang shipping fee ay 90 pesos para kay Juan de la Cruz na taga Maguindanao. Ano po? Eh naalala natin, hindi pa pala siya bayad, no? Hindi pa pala siya bayad ng shipping fee. So kailangan COD. Ano po? Merong COD po si Felix. Ang kailangan lamang po, i-click natin itong edit. Yan. Baguhin natin ito ng COD or cash on delivery. Tapos kung magkano yung amount na gusto nating singilin sa kanya. Kanina nakita natin na ang shipping fee natin ay 90 pesos, tama po. At 300 yung presyo po nung ating paninda, pwede ho natin i-add yun na 390 po. Kung gusto po natin ganyan, ano po. Ayan. So, limitaw na po dito na ang shipping fee ay 90 pa din. Subalit dito nadagdag po ang COD amount na 390. Nasisingilin po ng aming rider bago po iabot ang inyong parcel sa inyong receiver. So kung magdadagdag pa po tayo ng mga beneficiary o marami tayong customer na ating papadalhan ng ating shipment o ating parcel, click lamang itong add new recipient. Yan. So ganun ulit, ano po, dumiretso na siya sa receiver, no? Kung ang receiver po natin ay napadala na before, ano, halimbawa, hindi po ito ang first time po nating nagpa-ship kay PhilX at meron na siyang record, mahahanap po natin siya dito, no? Halimbawa, ang start ng pangalan niya, letter A, halimbawa, ganyan. So ayan, may mga kumbaga hint na po diyan na po pwede po natin pagbasihan. O ayan, halimbawa. So hindi na natin kailangan i-type isa-isa pa. Okay po? Click na natin ang next. Dito po, ayan, uulitin po natin yung third page na kung saan kung ano po ang magiging packaging. Ayan. So kung pouch ulit, ito naman, nakita natin magaang lang siya, wala pang kalahating kilo, lagyan natin extra small. Basta kakasya po doon sa plastic po natin. Ano po? Ayan. Tapos, ito naman, kung ano ulit na ilalagay. Kunwari, socks. Dito, dahil mas maliit siya, kunwari, ang presyo natin dyan, 200. Yan. Tapos dito, sabi natin kanina, COD or cash on delivery or regular. Ano po? Sabi natin COD. Yan. So 200 yung paninda natin, tapos papabayaran natin sa kanya kung magkano yung shipping fee, tama? Sa COD. So pwede po natin ilagay dito, i-assume na para po, ito kasi technique ng iba, ano po, ginagawa po nila na pagka ganyan kaliit lamang po, mina-maximize na nila yung shipping fee para hindi sila mahirapan mag-compute kahit na papunta ang ating parcel sa Luzon, Visayas, or Mindanao, kinuha na nila yung maximum, ano po. So kunwari puwede natin nilagay diyan 90 pa rin, ano, or 99, depende po 'yun sa ating, ating ipino-post. Sabihin na natin ganyan, 390, sorry po, 290, 'yan. So ito lumilitaw po na ang shipping fee ay 58 lamang, ano po. Puwede naman natin kung gusto po natin na talagang exactly ang bayaran niyang shipping fee ay 58 lang, hindi yung 90, puwede naman po natin ditong baguhin pa, ano po. Edit lang natin 'yan at gawin nating 258. Yan. So, okey po, ang shipping fee na babayaran kay Philex ay 58 lamang at ang COD na sisingilin po sa ating customer ay 258. So, meron pa daw tayo kunwaring isang client pa. So kung dati na nating customer, so pupunta tayo dito sa search receiver name, ano po. Ito Marinela Mira, para lang po mapabilis, ano po.
dito. Kunwari this time naman ay sariling packaging natin medyo malaki-laki, hindi kasya kunwari sa aming pouch. So itong nilagay natin, own packaging. So susukatin po natin dito per centimeter, ano po, yung dimension po ng ating packaging, ano po. So mag-assume lang tayo dito kunwari na tagfa 5 centimeter lang yan, height, weight, and length. Tapos ang kilo kunwari magaan lang naman, 1 kilo, yan. Tapos anong lalagay natin dito? Kunwari, tennis ball ng ating produkto. Ang amount, kunwari ang amount natin diyan ay 350. Yan. Tapos COD pa rin. Yan. Kagaya ng sinabi ko, pwede ho tayong mag-assume ng um, shipping fee. Ano po? Sabihin na natin 400. So, check naman natin yan dito. Oh, pumalo siya ng 81 kasi Angeles, Pampanga, medyo malayo. Ano? Pwede naman natin yan i-edit anytime po. 481. So, mapapansin po natin kapag inad natin itong mga shipping fee natin na 90 plus 58 plus 81 equals 229. Bakit naging 264 ito? Inad ko naman yung tatlong parcels ko, pumalo lang siya ng 229. Bakit nadagdagan ng 35 pesos? Ang dahilan po kung bakit nadagdagan po yan ng 35 pesos ay dahil po dito po may pick up charge po kami kapag mas mababa sa 6 na parcel ang inyong ipapa-pick up. Na po? Yan. May option naman po tayo kung halimbawa ayaw natin magkaroon ng 35 pesos na pick up fee, pwede naman natin i-drop off po yung ating mga parcel. Ano po? Pero kung sa tingin naman natin mas mura at saka mas convenient, magkano lang naman ang 35 na ibayad na lang kaysa tayo ay sumakay pa or mamasahe pa ano or mainitan sa labas, for example, ma-hassle pa, pwede na nating i-let go 'yan. Ngayon, kung gusto naman nating makalibre, ito lang po talaga sa pick up. Dagdagan po natin ano, at least 6 ang sabi natin, 'di po ba? So, kunwari meron pa tayong recipient, add recipient. Kunwari napadalhan na dati, hilig ko sa R. Sino ba yung R na 'yan? So, wait lang ha. Di naman. Di na mabiro. Ayan. Kunwari itong si Resi. Si Resi na taga Pampanga ulit. Ayan. So, kunwari pouch ulit. This time, try naman natin yung box. Ano? Kunwari, bibili tayo ng box ni PhilX. Tapos, ang weight ay, kunwari, 2 kilo. Tapos, anong laman? Kunwari, pantalon. Ang declared value natin ay, kunwari, pumalo siya ng 350. Gagawin na natin 400. Pumalo siya, kunwari, ng 400. Yan. So, ang declared value, pare, naglagay tayo 450. Yan. So, again, COD. Ngayon, para naman sa mga COD amount, kung ipapabayad natin kay customer yung shipping fee, so dadagdagan natin, ano? 450. Okay. So, pwede natin ilagay dito 500. Check na lang natin, ano? Double check natin kung magkano. So, shipping fee natin 167. Ano po? Kasi nakabox po siya. Ano po? Mas malaki po ng kaunti yung shipping fee natin kapag ka nakabox. So, pwede natin baguhin ulit ng plus 167. 450 plus 167 equals 617. Yan. So,
okay na. COD amount 617 po. Okay, dagdag pa tayo ulit ng receiver. L. Ayan. Pare this time si Eni Odloy. Yan. Pare, pouch. Large pouch naman ang lagay natin. Yan. Bathing suit. Pare, amount ng bathing suit. Pare, nabenta natin siya sa halagang 600 pesos. Ayan, kung mapapansin nyo, nagkaroon na ng value itong valuation charge ng 6, ano? Kasi kapag ang rule dito, kapag nag-input po tayo ng 500 pesos na declared value, automatically, may 1% po na additional po tayo, ano, dito. Yung declared value naman kasi na ilalagay natin dyan, ito naman po ang pinaka-insurance natin in case na ma-lost parcel po yung ating item. Yan po ang ibabalik po ni Philex po sa inyo kasama ng shipping fee po. Pero never pa naman pong nangyari na na-lost parcel ang Philex sa aming mga customers. So assume natin na COD ulit siya. Yan. Tapos, ano na natin ng plus 100. Kasi may mga ganun, di po ba? May mga sellers na finifix na nila yung kanilang shipping fee para hindi na sila nahihirapan. Pwede naman natin gawin yan. So, dito na yan sa, ayan, kay Any, ito pong 72, ano? So, gusto naman natin 100, edi kumita pa tayo doon sa shipping fee. Sa atin naman po yun. Dagdag pa po tayo. Mariniela, kunwari si Mariniela, yan. Pouch, extra small. Kunwari nagkasya dyan yung belt, extra small. Kunwari benta natin 200 lang. COD ulit. Kunwari 300, sama na yung shipping fee. So, dito mapapansin po natin, ano, dahil naka-anim na po tayong mga parcels na ito, ayan, po, 6 parcels na po yan. Dito po, ayan, wala na pong pick up charge na tayong nakita, tama po? Kasi automatically, nakita po ni system na 6 na yung ipapadala natin, kaya lumalabas, 0 na po ang pick up charge dito. Ayan. So, yan po yung pagbubook sa PhilX. No po? So, always remember lang po, natandaan natin yung total amount na yan. Ano? Para kapag isinubmit natin, papasok na po yan sa system ni PhilX. Ayan. Shipping fee, 557. Ganun lang siya kadali at submitted na po siya sa system ni PhilX. Ibig sabihin, ready na siya for pick up. So, pag-click nyo ng regular delivery, dito nyo makikita yung summary ng mga ipapapick up ninyo. May option din kayong mag-cancel kung gusto ninyo. Okay, ang ituturo ko naman po sa inyo kung paano mag-book ng bulk booking. So, dito po tayo. Click natin ang booking. Yan. Click ang bulk booking. Yan. Tapos, i-click po ang download template. Lumitaw na siya dito. Na-download na daw si booking template. Ayan. Yung booking template, pwede po natin lakihan ulit yung, ayan, yung Excel form. So, type ulit natin yung pangalan ng receiver. Example, Juan de la Cruz. Tapos, 143 Pag-ibig Street.
Tapos nung landmark natin kunwari, harap ng tindahan ni Aling Nena, yan. Mobile number 0912345678. Ayan, dito may drop down po siya 'no. So kung anong province siya puwede nating i-search dito. So kunwari Mindanao, Maguindanao, 'yan. Tapos ilagay po natin kunwari Cotabato City at Barangay Bagua 2. So kung anong packaging po, small, extra small, ganyan ilagay po natin. Tapos kung anong weight, 'yan. Ano na lang po siya, drop down keys. Dito kung ano po yung ating items na ipapa-ship. Kunwari clothes. At kung magkano ang declared value niya. Kunwari 400. Tapos sa COD po, dito puwede po na tayong mag-assume kung magkano po yung magiging shipping fee or puwede naman po tayong bumalik ulit dito sa ating dashboard, meron kang makikitang shipping rates dito, 'yan. So, diyan sa shipping rates, yan na yung pinaka-guide mo. Ang sabi natin kanina, extra small Mindanao, 69. So, pwede natin i-type 469. Okay po? So, always remember lang na at i-check natin maigi kung ano yung package type niya at yung weight. Ano po? Yan. Kailangan pumasok po siya dyan sa tamang weight. So, pupunuin lang po natin yan kung ilan po yung customer natin na usually ginagamit kasi itong bulk booking 'pag medyo maramihan po ano, tsaka para naka-organize yung mga receivers po natin. So, kunwari natapos na natin 'yan ano kasi may ginawa na po akong sample, I will just show you po kung ito na yung ginawa kong sample na po ng mga customer ko, 'yan. So, lang natin 'yan, save, 'yan. So, babalik ka dito ulit sa bulk booking. Tapos upload na, 'no? Click upload, tapos puntahan mo yung ginawa mo. Ito yung ginawa ko kasi booking template sample, yan. Tapos open, tingnan natin. Okay, so may unserviceable area. So ibig sabihin dito 'no, 'pag nakalagay dito 'pag may error, ayan, meron tayong option. Pupuwede natin siyang i-delete or i-correct. Ano po. Pero pagka unserviceable po yung area ng ating, padadalhan, pupuwede na po natin i-delete yan right away. Otherwise, kung may malapit naman po na, drop off doon sa area na yon, puwede do'n na lang natin i-address, okey po. So, sa ngayon ide-delete ko muna siya, okey. Tapos, first name is required. Ito po, hindi daw nalagyan ng first name at saka complete address. So, kailangan po na lagyan. So, ito wala ngang first name, nakalimutan. Kunwari pangalan niya ay Cynthia Panatag. So, meron na siyang name na. Next na natin, tingnan natin, oh, complete address, yung number ng bahay, 56, ganun. Tsaka kung anong street. Okay po, okey na natin. So, ganyan lang po 'yan ano, ibig sabihin wala ng error, puwede po na natin i-submit. Pero check niyo muna po ano, yung, total amount, total. And then, saka natin i-click ang submit. So, 'pag sinubmit na po natin 'yan, automatically makikita na po 'yan sa system ni PhilX. Kaya naman agad-agad po kayong tatawagan ng aming rider para i-schedule po kung anong oras po 'yan pi-pick up.